Tatawag niya sila ng mga witnesses para maging saksi at mag-testify sa kaso ni Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa International Criminal Court. This is but the natural development of the case. Kahit sabihin ni Sara Duterte na ala ko ba 30,000 pero lumalabas lang 43, 50, 40, etc. etc. Again, it does not matter. That is a distraction, a diversion dun sa actual issue. Ang issue po dito ay hindi kung may pinatay. Alam naman na natin yun na meron eh. Ang kailangan kong patunayan dito ng prosecution, again, is crimes against humanity. At ang elemento po na hinihingi ng crimes against humanity ay there is a systemic and widespread attack on a civilian population. Okay, magkalat pa tayo ng fake news. Dali. Anyway, ito kasi nangyayari ngayon mga kotsero. According po sa news ng News 5 kanina, they are already calling for witnesses laban kay Rodrigo Roa Duterte. Tatawag niya sila ng mga witnesses para maging saksi at mag-testify sa kaso ni Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa International Criminal Court. At ang sabi po dun sa balita mga kotsero, yung mga witnesses are divided into 3 groups. Okay? Group A or Class A. Class A, ito na yung mga witnesses na kumpirmado na yung kanilang kwento at ang kanilang mga mahal sa buhay ay pinaslang during the drug war. Then Group B, ito yung mga reject. Mga reject. Yung mga reject na ito, mga kotsero, ay sila yung mga hindi pumasok dun sa qualifications na number 1, yung kanilang mga kamag-anak ay pinaslang during November, from the time na member ng ICC ang Pilipinas, which is November 2011, if I'm not mistaken, hanggang March 2019. O basta hanggang 2019. 2011 to 2019. And then merong Group C. Yung Group C, mga kotsero, ito naman yung mga for validation pa. Pero again, take note ha mga kotsero, karamihan po dito ay yung Group A, according to the news, is already patulak na sila papunta ng ICC. So they're now getting ready papunta ng ICC. Tapos yung iba, yung mga hindi kaya makapunta, ipapaalam ng mga prosecutor na kung pwede silang mag-participate through online. So, and sa Pilipinas pwede na yun eh. Pwede na sa rules of court natin yun eh, yung online na makitestify. So, most probably papayagan yun. Hindi ako magtataka na kung papayagan yun ng ICC. At ako, mas magtataka pa ako pag kinontra yun ng defense. Sabihin na, hindi pwede, kailangan nandun. No, hindi ko pwede. Dito nga sa Pilipinas, merong online appearance eh. Pag witness, tapos doon hindi. Saan po pwede kaya mag-file ng case? Kakontakin niyo yung mga abogado. Yun ang secret sauce. Kakausapin niyo yung mga abogado ng ICC, ng prosecutor. So, yun, sila attorney Andres, si attorney Conti, yan yung mga kakausapin. Alam nyo, mga kotsero, I think this is but the natural development of the case. At kahit sabihin ni Sara Duterte na walang ala ko ba 30,000 pero lumalabas lang 43, 50, 40, etc. etc. Again, it does not matter. That is a distraction, a diversion dun sa actual issue. And the actual issue is, mga kotsero, simpleng-simple lang naman. Merong polisiya. Again, and this has been explained ad nauseam o ad nauseam ng mga abogado. Oo. So, ayan, si Laila de Lima pa. But those are mga special na witnesses na yan. Si Laila de Lima naman, kaya siya magiging witness because she was the Commission on Human Rights Commissioner during the time at inimbestigahan niya ang drug war sa Davao. Si Senator Trillanes, nung in-interview natin siya, ang sabi niya,
tulay lang daw siya. Hindi raw siya mako-consider na primary witness, sabi niya. So, kung papatawag daw siya, pupunta siya. Pero otherwise, kung hindi siya kailangan, hindi na. Pero ang sinabi niya, if I'm not mistaken, ang primary witness daw talaga ay si former Senator Laila De Lima, now running as a party list representative. Again, mga kotsero, ulitin lang natin ang issue po dito, ang issue po ay hindi hindi kung may pinatay. Alam naman na natin yun na meron eh. That is a given. Pero, ang kailangan hong patunayan dito ng prosecution, again, is crimes against humanity. At ang elemento po na hinihingi ng crimes against humanity ay there is a systemic and widespread attack on a civilian population. Ulitin natin. Systemic, isabihin parte po ng sistema ng gobyerno. Widespread, maraming naging biktima. It doesn't matter kung 100, 1,000, 30,000, 300,000, 1 million, 30 million, 500 billion, gazillion, ganun. It doesn't matter. Ubus na yung tao sa buong mundo, no? Yun doon palang iisipin yung crimes against humanity. Hindi. But what you need to prove is that there is a widespread and systematic attack on a civilian population. That is it. And Rappler, fact check me on this. Sasampaling kita pag hindi mo ginawa yun. Alam nyo, I am openly challenging Rappler to fact check me. Alam nyo kung bakit? Kasi lalo na dito sa Duterte arrest, dun lahat, lalo na yung mga videos ko on the Duterte arrest at itong sa Duterte proceedings. Kasi alam ko, mga Ochero, I'm very, very sure. I'm very, very sure. 100%, 120, 200% that I am stating facts. Paano natin napatunayan na there is a widespread and systemic attack on a civilian population? Meron kasing polisiya ng reward system. At wag ko nila itatanggi yan. Meron ko talaga reward system. Inamin niya ni Digong, inamin ni Bato, inamin ni Bongo. Alam natin yan. Ano pa ang isang ebidensya na merong polisiya tungkol dyan? Yung PNP Memorandum Circular na nagsabi na kapag na-neutralize ang mga suspects. Yun, kasama yun. It becomes a policy. And last but not the least, the words of Rodrigo Duterte himself. Kill, 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 shoot them dead. I don't care. There were 3 million Jews in World War II. There are 3 million drug addicts. I'll do the same thing to them and all of that. Yung mga ganun. So this is actually, kung tutuusin, milagro na lang kung paano ito ipapanalo ng mga Duterte. Really, totoo lang. Totoo lang. paano mo lulusutan lahat yan, guys? Diba? Maski ako, tatanungin nyo, paano mo lulusutan yan? I don't know. Oo. Kaya ang depensa na lang nila, mga Kochero, na-violate yung human rights si Digong doon sa pag-aresto sa kanya. Kasi yun na lang ang meron sila. Wala na sila ibang depensa eh. So, I really, mga Kochero, pag nanalo si Rodrigo Duterte dito, milagro talaga yun. Magpapamisa ako kasi milagro talaga yun, guys. Seryoso.